Hello guys, magandang umaga po sa inyong lahat, no. Luzon, Visayas, Mindanao, saka OFW. Magandang umaga po sa inyong lahat diyan. Ayan po, no. Nakasaad po ako doon sa bata ba nung pumunta sa bahay na bata na dadalawin ko siya dito kasi maliit na ano lang yun, yung binigay ko sa kanya 5 kilong bigas lang at saka 3 dilata at saka 5 noodles, pero binigyan ko siya ng isda noon, pero alam ko na ubos na yun kasi 3 araw na nakalipas. Nakasada ko sa kanya, nakapromise ako sa kanya na dalawin ko siya dito sa kanila, para dalhan ulit ng bigas at saka ulam. Kaya nagdala po ako nandito sa bag guys, bigas at saka ulam nandito sa bag ko para ihatid ko sa kanilang bahay, kasi nangako ako doon sa bata ba na puntahan ko siya dito. Siguro wala yung ina siguro niya kasi nagtatrabaho siguro yung ina niya, o iwan ko, hindi ko alam kung baka nandito. So kung nandito, okay, kung nandito yung ina niya. Ayun po guys, puntahan po natin sa kanila yung bata. May kapitbahay sila dito guys, doon nung hindi ko lang na videohan ba yung bahay sa kapitbahay nila, pero malayo yung kapitbahay nila at saka nandun sa sa baba kasi, pero hindi ko nakita doon sa baba, hindi ko nakita yung kapitbahay nila doon kasi dito naman ako dumaan, dito na ako sa nagdaan, hindi ako doon. Pero sinabi lang ni Bren sa akin na may kapitbahay sila kasi tinanong ko sa kanya na kung may kapitbahay ba kayo dito, sabi niya oo, at saka doon 2 kapitbahay, pero malayo-layo yung mga kapitbahay nila dito. At saka nagkausap kami ni Brent nung nandito ako. Kaya nga nag-video ako ngayon dito para makita niyo yung yung sitwasyon ng kanilang pamumuhay at saka yung mga tanim ng kanilang ama, kasi yung tanim ng kanilang ama guys, kakao. 20 pieces po na kakao yung natanim sa kanilang ama dito. At saka masaya daw sila, sabi niya masaya daw sila noon dito. Maganda daw yung maganda daw yung mamumuhay nila dito kasi ma, ma masaya daw sila kasi yung papa nila ay matyaga rin maghanap buhay, kaya makakain sila ng maayos. At saka nung namatay na daw yung ama nila, kaya ganyan na doon na nagsimula na yung buhay nila na yung palatagaw na lang siya, yung pagalagala na lang siya kasi palagi siyang iniiwanan ng kanyang ina. May nagkataon nga na hindi umuwi yung ina niya, 1 linggo hindi umuwi. Siya lang mag-isa dyan sa bahay na walang makain, pero yung kapatid niya dinala ng kanyang ina, pero hindi siya, walang pakialam sa kanya ba yung ina niya, kaya nagkaganon siya. Kaya yung na lang, yung kumakain na lang siya ng mga saging, minsan saging o kakao o kutob sa kanyang makita na pwede makain, kainin niya para mabuhay lang siya. Yun yung story sa bata ba, kaya sobrang awa ko sa bata. Gusto nga niyang tumira sa bahay, kasi wala namang pakialam daw yung ina niya. Sabi ko sa kanya, kausapin muna natin yung ina mo bago ka pumunta sa bahay. Sige, pasukin natin yung nila, yung papunta sa bahay nila. Kakao guys, no. Sabi ni Brain sa akin, yung papa daw yung nagtanim nito, itong mga kakao. Simula nung namatay na yung papa nila, hindi na naalagaan tong mga kakao na to. 10 piraso daw ito, punuan ang natanim ng papa nila. Ito yun ang ilaha Brent guys, yan po. Ayo, maayong buntag Brent. Open yung bintana nila, yan yung bintana nila. Ayo dong Brent, dito daw yung
sila iniiwanan ng kanilang ina pag nasa trabaho na yung ina nila papunta sa trabaho. Ayo Brent, walang tao yun yung banig nila oh. Yung happy nila sa ano maghiga sila. Ayan yung banig. Ayan. Ayo Brent, walang tao dito ngayon. Ayo Brent, walang tao dito. Mga silingan po dito, mga kapitbahay nila, may layo po dito guys. May bahay din doon, at saka doon sa kabila, may bahay din doon. Pero malayo lagi. Yan. Sayang po no, wala pong tao ngayon dito. Sa bahay nila Brent. Saan kayo yung hintayin muna natin saglit. Baka ano lang yun. Saka yung bata ba, wala dito yung bata ngayon. Yan. Hintayin muna natin saglit guys. Ayan, walang tao ngayon dito. Ito yung tubig nila. Tubig po ito sa ulan. Ito po. Nagkausap kami ni Brent nung hinatid ko siya nung nakaraang araw dito. Nagkausap ko si Brent. Sabi ni Brent sa akin na noon daw maganda daw dito noon, malinis daw dito. Napakasaya daw nila noon daw dito nung buhay pa ang kanyang ama. Sabi niya sa akin na maganda daw yung buhay daw nila kasi makakain daw sila sa isang araw daw, makakain daw sila ng ikatatlo na kasi yung masipag daw yung ama nila. Hanggat yung simula nung namatay na yung ama nila, doon na nagsimula yung walang klaro na sila na kain kasi palagi na silang iniiwanan ng kanyang ina. Kaya nagkaganon daw sila. Iniwanan siya na walang kain kasi yung ina niya simula daw nung namatay na daw yung ama nila, parang hinayaan na lang sila ba, bahala na lang sila, ganyan ba. At saka yung yung sinasama ng kanyang ina, yung kapatid niya, yun na lang yung sinasama ng kanyang ina. Kaya nagkaganon yung bata, parang lakwat siya ba, walang nag-aalaga.
Pero ito daw, malinis talaga daw ito noon. Ang linis-linis talaga nito. Malinis talaga dito. Maganda daw dito kasi yung tanawin daw nila, maganda yung tanawin nila dito sa bundok. May tuktok pa doon isa. At saka malinis daw ito. Ngayon wala nang nag-aaruga dito. Ayan. Gusto niya pumunta doon siya sa antenya. Gusto daw niya pumunta doon sa antenya kasi daw malayo daw yung antenya. Kaya gusto na siya doon muna daw siya na tumira ba. Sabi niya sa akin. Nung nakita niya ako nung nakita niya ako doon sa nung nasama ko siya sa bahay ba, gusto niyang tumira muna sa akin para kasi kawawa naman daw siya dito. Kasi minsan hindi siya inuuwi ng kanyang ina. Sobrang kawawa talaga sa bata. Ngayon po wala pong tao dito. Naghintay na tayo kanina pero wala pang tao. Alis na lang siguro tayo nito kasi wala namang tao dito. Ayan, maganda daw ito noon. Sabi niya, yung bahay daw nila kahit ganito lang daw, maganda daw ito kasi napakalinis daw dito. Ang dami ng bunga ng kakao. 20 pieces daw po ito na punuan. Wala si Brent dito. Siguro naglalakwat siya naman yung batang yun. Kasi mahilig yung maglakwat siya. Magamit daw nila nandyan sa loob. Pero mahirap lang daw sila. Ayan. Mahinog na ito. Hindi na nga kinukuha dito yung mga kakao nila. Wala nang kumukuha kasi wala na daw yung ama nila. Tsaka yung ina nila palagi na maglakad. At saka minsan hindi na umuwi. Iniiwan lang sila dito ng kanyang kapatid. Minsan siya yung iniiwan, dinadala yung kapatid, siya yung kasagaran iniiwan dito sa bahay. Kaya gusto niyang umuwi. Gusto niyang doon tumira sa akin kasi maganda daw doon. Makakain daw siya ng maayos. Dito daw hindi siya makakain ng maayos kasi palagi siyang iniiwanan ng kanyang ina nang walang pagkain. Siguro ubos na yung binigay ko sa kanya na bigas. Kasi pang 3 araw lang yun. Kaya nagdala ako ngayon. Pero walang tao dito ngayon. Nasisira na ang mga, nabubulok na ang iba dito. Yung mga kakao. Nabubulok na. Hanapin muna siguro natin dito sa baba si Brent. Dito siguro natin siya hahanapin. Pupunta tayo sa baba para hanapin yung magtawag tayo dito. Brent! 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 Brent!
Sige guys, hahanapin muna natin dito, no. Magtawag tayo doon sa unahan, baka naglalakwat siya lang dito sa unahan ba. Ang sagingan pala dito guys, yung pinakita ko doon sa kinyo, nandun yung sagingan nila. Bababa tayo, hanapin natin dito, magtawag tayo doon sa unahan, baka nandun siya. Brent, yuhu Brent, ang call ni mo ni Brent, ang call ni mo Brent. Wala, punta tayo dun sa kabila guys, no, baka nandun sa kabila. Sige guys, puntahan muna natin doon sa doon sa kabila.